Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga Airsoft, good day mga ka-Big Man. Happy Sunday to all mga Airsoft. Ngayon magkakasama na naman tayo. Review and unbox po tayo ng mga unit for shipping, no? Special tong unit natin ngayon, mga kasi kung makikita nyo, tatlo para sa isang tao, no? Kay Airsoft natin, walang nakalagay na pangalan. From Virac, Catanduanes. Okay, ang Virac, Catanduanes nasa south. From Virac, Catanduanes, kay Airsoft natin, Jeric Silvano of Virac, Catanduanes. Pa-note na lang, no? Pengi akong ballpen. Sir Jeric Silvano. Ako na. Nandito lang kasi yung location niya eh. Yung okay, Sir Jeric Silvano of Virac, Catanduanes, no? Kamusta dyan, sir, sa Virac? Hindi ba maulan? Hindi ba malakas ang buhos ng tubig ng ulan, no? Dito kasi sa amin medyo kahapon pa medyo talagang maulan. Okay, ang mga unit natin mga Airsoft from Virac, Catanduanes is yung mga mga 2011 at saka mga budget meal lang na mga unit, no? Pero kahit na ganoon, itong mga budget meal na to is mga maayos na rin kasi naka fine tuning, naka trigger job, naka fix outer barrel, etc. etc. no? Alam niyo naman, yan ang specialty natin mga Airsoft, yung pag-i-innovate, pag-upgrade ng unit, pagbibigay ng maayos na performance sa unit. Yan yung specialty natin, okay? Yung unit natin Airsoft, number 1 is the 9mm replica. This is the Sig Sauer. Usually ginagamit ng mga special action forces natin, okay, like SWAT sa US, like mga elite team ng US, yan ang gamit nila, the Sig Sauer. Okay, what is good and special about this mga Airsoft, makikita ninyo, maiksi lang siya. Hindi siya ganun kahaba, hindi siya ganun kakomplikadong gamitin. Makikita ninyo, napakaganda, napakasarap naman talaga, di ba? Okay. Yun nga lang, syempre, sabi ko nga sa inyo, medyo limited ang mga features na mga high-tech features dito. Look at the front and rear sight, conventional lang siya. Look at the hammer, conventional. Look at the trigger, conventional. But what is good and special, mapapansin ninyo, meron na siyang tactical rail sa baba para, you know, lagyan ng mga scope mount, tactical na item like flashlight, di ba? Laser, ayan. Bahala kayo kung anong gusto nyo accessories. Since meron na yan dyan, ikakabit nyo na lang, okay? Tapos, next unit natin is the 2011 High Kappa. Ito, makikita nyo ngayon to. What a coincidence, no? Ayan, makikita nyo, okay? This is a 1911 para ordnance, okay? Plus, this is a 2011 High Kappa. Makikita ninyo, si para ordnance classic na classic, no? Yung datingan niya talaga namang talagang masasabi natin na classic lang siya, di ba? While that si 2011 medyo may pagka-modern na rin. Pero ganito, normally ang isang magazine ng isang 1911 is a single stock magazine only. Ganito lang. Limited lang yung balang mailalagay, which is nasa 14 to 15 rounds lang. While ito is yung pag high kappa, 27 rounds. Itong 1911, normally, ganito lang ang magazine. Okay? Pero ito kasi, para ordnance to. Hindi ito yung mga ordinaryong 1911 like FPJ, ang probinsyano. Kung mapapansin ninyo, naka-high kappa na rin ang magazine niya. Okay, no? And actually, itong magazine nito is pwede mong pagpalitin. Pasok na rin dito, di ba? Pasok din to. Ayan. Okay. Ayan. Tignan nyo ha. Ito. Pasok natin dito. Okay. Pasok na rin. Ngayon, pasok rin natin rito. Pasok na rin. High kappa kasi to. Okay. Kung nasanay kayo sa mga unit, pag mga 1911, single stock lang. Pero itong unit na to, ibahin natin. High kappa na to. Okay. So, this one, ito yung magazine niya. Kung makapapansin ninyo ang pagkakaiba. Ayan.
mas malapad yung base pad nito. While ito mas slim type lang. Kasi, pang 1911 nga siya. Syempre, mawawala yung classic looks ng 1911 pag nilakihan yan. Okay din naman yung ano, yung mindsetting ng gumawa, no? Kasi ayaw niyang mawala yung mismong naputol na resume. Ayaw niyang mawala, mga ka-airsoft, yung mismong classic looks nung unit, no? So, yan ang mga unit ng ating ka-airsoft. Okay, tatlo yan. Ide-demo yung test fire natin. Hindi ko alam kung saan papasok na gera yung ating ka-airsoft, no? Bakit talagang gusto niya is tatlo agad ang unit niya. Okay, so ano muna tayo? Present Big Man, maulan na Sunday po. Sabi ni John Paul Samuco. Hello Sir John Paul, hello po sa iyo. May GBB rifle po kayo available? Marami po, Sir John. Mag-PM po kayo para sa complete list. Okay? Good afternoon, Sir Bigman. Sabi ni Polo Rodney Mojica. Hello, sir. Good afternoon po sa inyo, no? Okay, so mga airsoft, let's roll this unit. Start na natin, no? Okay, unahin natin yung Sig Sauer. Okay, what is good ba and special about the Sig Sauer, no? Mga airsoft, sa mundo ng tunay na baril, this is a 9mm. Pasok siya sa 9mm category, okay? Itong unit na to, kung mapapansin ninyo, may hammer siya. Pero, compare sa mga 2011, wala siyang beaver tail. Itong unit na to is a double action pistol. Okay? Double action pistol siya. So, ang mga 2011, ang mga 1911, normally, single action pistol. Ayan, pakikita ko sa inyo, ha. Pindutin natin. Walang nangyayari sa hammer niya, di ba? Pero ito, try nyo to, ha. Try nyo to. Ayan, pindutin natin. Pumapalo yung hammer niya. Bakit ganon? Kasi nga, double action siya. Kumbaga, once you press the trigger, okay, yun yung pinaka first action niya. Okay? Pinrines mo yung trigger, first action, then, tinotally press mo, diniin mo, papalo yung hammer, yun yung pang double action niya, yun yung pangalawang action niya. While ito, single action lang ang mga 1911, 2011. Kahit anong pindot mo, walang nangyayari sa trigger, no? Magkakaroon lang na reaction yung trigger once you pag kinasa mo na, which is pag pinutok mo, single action. Ayun. Okay, no? So, itong unit na to, effective kasi maliit lang siya. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun ka-bulky. Okay? Tapos, with its, dahil sa kanyang color na, how do you call this? Matte black. Napaka-premium ng datingan niya, di ba? Dahil sa pagiging color niya na matte black, antikas ng datingan niya. Okay? Ngayon, mga airsoft, ang mga unit natin, kahit ano naman yan, 1911, 2011, or Beretta, or Sig Sauer, or CZ, kaakibat kailangan pa rin yan ang ang tinatawag na to pag-iingat, 'di ba? Kasi kung hindi natin iingatan yan, ano ba yung number 1 na kailangan mong pag-iingatan? Number 1, syempre kailangan wag malalaglag, 'di ba? Kahit anong bagay naman, look pa yung tubig. Kahit anong bagay naman mga airsoft once na nalalaglag yan, talagang yan, prone sa pagkakasira, 'di ba? Kahit anong bagay, halimbawa sabihin nating yung pinakamatigas na bagay, ano ba? Halimbawa, isang bloke ng adobe na bato, 'di ba? O yung bato, adobe, ano ba 'yan? Design 'yan para pagpatungan ng mabigat na bagay, design 'yan para display, design 'yan para makakonstruct ka ng isang structure, bahay, or pader, 'di ba? Ganon design ng adobe. Ngayon, subukan mo yung adobe ihagis mo, 'di ba? Pwede mag-crack 'yan, pwede masira 'yan, pwede matapyasan 'yan, 'di ba? Lahat ng bagay na kahit matibay pa 'yan, kahit mamahalin 'yan, once na nalalaglag, nasisira. Pangalawa, lahat ng bagay na gumagalaw kailangan ng tinatawag na lubrication. Diba? Ngayon, subukan mong yung halimbawa, bumili ka ng brand yung motor. Yung binili mong brand yung motor, hindi mo nilagyan ng gear oil or engine oil. Ano yan? Tumama? Tingin?
Tumama, oh. Ayan, tingnan mo, oh. Baka... Nangyari? Wala yung live. Bakit? Natanggal rito. Bakit natanggal? Ayan o. Ganyan nangyari. Wala pa yung continuation? Big man rolling. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga ka-airsoft, continuation po ito. Nagloko na naman yung internet, no? Ewan ko ba, dito sa location namin, pag nagloloko yung pag maulan, talaga nagloloko yung internet. Hindi naman ganong kalakasan, pero continuous kasi yung ulan mga ka-airsoft. Pagpasensyahan nyo na, no? Naputol yung panonood ninyo. Okay? Start na tayo mga ka-airsoft, no? Yun nga, tulad ng dinidiscuss natin, nakalimutan ko tuloy kung nasan part na ako, no? Yung dinidiscuss natin kanina, medyo mahaba na yung dinidiscuss natin. Pero let's go! Okay, so this is the 6 hour. Ito yung unit natin ka-airsoft, Jeric Silvano of Virac Catanduanes, no? Okay, so let's begin. Lagay natin ng silicone oil. Ito yung sinasabi ko, no? Tanging silicone oil lang yung pwedeng makapagpatagal ng unit ninyo, no? Ma-lessen yung wear and tear, maprotektahan nyo yung mga o-ring. Kaya, wag ninyong kakalimutan maglagay ng silicone oil, mga airsoft, no? Ang dali. Nasaan na yung pangbukas kong ilaw? Yan, para maliwanag. Ayan, okay. So, mga airsoft to, press natin to, pindutin natin to. Okay, then, pagka-pindot natin, saka natin i-sprayan. Yan, no? Kailangan mga airsoft, pag in-sprayan mo yung valve, makikita mo na yung oil papasok sa loob. Pag hindi siya pine-press, pinipindot, hindi papasok yung oil. Then, sprayan din natin sa inlet valve. Okay, yan. Okay? Ngayon, dako tayo doon sa unit, mga ka-airsoft, no? Mostly, ang napapansin ko sa mga 9mm, like Glock, like 6 Sauer, like Beretta, hindi na kailangang isprayan yung mga gilid. Mostly, itong ibabaw para wag magasgas. Ayan. Ayan. Ito, ho. Kasi pag ito, hindi nyo ito in-sprayan, ng tendency, magagasgas yan. Kasi, ilock manually, then isprayan natin yung nozzle. Yung nozzle, para madulas. Diba? Then release. Ito. Then rest. Okay. Ngayon, sa paggagas, always, no? Pag mga ganitong unit, 12 kg lang po. Ready natin ang 12 kg, upside down, sakto natin, then press down. 1, 2 seconds lang pala, muntik ako mag-3, no? After that, mga airsoft, nasa na yung reloader natin? Okay, reloader natin, ito. Much better palagi kung meron kang reloader kasi madali mo lang mailalagay yung bala. Pag wala kang reloader, ang tendency, just imagine 27 na bala, isa-isa ka mag-shoot ng 27 na yun, di ba? Medyo matagal. Kaya pag meron ka reloader, ang gagawin mo, hatakin mo lang to pababa. To, hatakin mo pababa. Iwasan mo lang mabitawan kasi pwedeng mabasag to. Ngayon, para safety ka ito. Habang hinahatak mo pababa, put your right thumb here, all the way, then dito mo i-shoot yung bala mo. Okay? Ngayon. Okay? Okay, ngayon, pump lang po mga airsoft. Ayan. Okay, pump. Ayan na, ang dali. Pinump natin, then kalugin natin sideways para mawala yung bungi. Ganyan ang proper orientation. Left, right, left, right, left, right. Huwag natin nahayaan na bungi-bungi. Kailangan maayos. Kailangan may kaayusan. Okay? Pasok natin sa unit. Kasa. Always finger trigger out, mga ka-airsoft. Papasok lang natin to, yung daliri, pag magpa-fire ka na. Pero while habang inaayos mo pa, sineseta mo pa, always finger trigger out. Ready to fire, mga ka-airsoft.
Sig Sauer 2226 Taiwan edition, firing. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. So, itong magazine na to, malamang marami pang laman to. Malamang maraming nag-aantay na naman ng palaro natin, no? Pero hindi muna tayo magpapalaro ngayon. Okay, inaayos natin ano eh. Okay lang, mabilis eh. Okay na. Present, big man. Okay, putol-putol sounds, big man. Check mo nga, putol-putol daw ang sounds. Hindi naman. Dito? Hindi. Baka sa kanya lang. Baka mabagal wifi. Ha? Baka mabagal wifi mo. Oo nga, oh. Mga Arsop, clear po ba ang audio natin? Pa-message naman. Oh? Dito okay. Sa'yo? O baka sa wifi lang nito? Alan Villaris, yung audio ba natin clear para lang maituloy na natin? Yes, yes, clear daw. Baka dito lang, baka sa internet. Tingnan ko nga, tingnan ko nga. Ito clear. Clear dyan? Internet siguro. Internet lang, no? So, okay. So, mga Airsoft to. Yan nga, tulad ng sabi ko, ano to, may laman pa to, no? Ngayon, bago natin itatabi yung unit, make sure na wala ng lamang bala. At saka, syempre, yung hangin na laman niya, papasingawin natin. Tandaan nyo, hindi pwedeng tumagal yung hangin dyan ng more than a month or more than weeks. Weeks. Okay? Kung 1 week lang, okay lang naman. Pero kung tatagal, talagang kailangan pasingawin natin yung hangin para hindi mapuwersa yung valve natin. Okay? Press lang natin ito. Yun, dami pa laman, no? Okay, unit natin kay Airsoft, Jeric Silvano, Birac Catanduanes. 3 piraso to mga Airsoft. Nasa isa pa lang tayo. Okay? So, next unit natin is the 1911 para ordinance. Ganda, di ba? Classic, di ba? Mas maganda to kasi naka-high kappa magazine na siya, di ba? Yun nga lang, dahil nga classic siya, mapapansin ninyo, wala siyang rail dito sa baba para sa mga upgrades. Flashlight, tactical laser, mga ganon. Kasi, mawawala yung pagiging classic niya kung sakaling lalagyan ng mga modern upgrades, di ba? Kaya tama lang, alam, sa totoo lang, saktong-sakto lang to. Nagkaroon ng twist eh. This is a 1911. Normal yung 1911, single stack. Pero ito, naging dual stack na to. Naging high kappa. Okay na yun. For me, okay na sa akin yung upgrade na yun. Kung i-upgrade mo ng optic yan, eh, medyo mawawala na yung pagiging classic look niya, di ba? Kaya okay na okay yan. Saktong-sakto yan, na hindi siya adjustable trigger. Okay naman ang grip, masarap, masarap hawakan. Plus, ayan o, matte black color. Okay? So, let's begin. Kunin natin ang magazine. Press the valve, then spray. After that, dito rin sa ilalim, sprayan din natin. So, okay, this is the unit. Dahil nga 1911 siya or 2011, sprayan natin sa slide stopper para hindi maubos. Para hindi maubos yung bakal. Hindi magkaroon ng groove yung slide lock. Diba? Kasa, ilock, then sprayan natin yung nozzle. After that, release, tapos rest. Ngayon, lagyan natin to ng hangin. Ang hangin is 12 kg only ha, upside down. 1, 2. Okay. Bakit nilalagyan mo, big man, 2 seconds lang? Bakit anong meron? Bakit 2 segundo lang?
ang nilalagay mo sa unit. Bakit sa iba nilalagay nila 7 to 10 seconds? Magkaiba po kasi yon. Kasi ito pong unit na to, naka fine tuning, naka trigger job po. Kaya matipid na po sila sa gas. At the same time, achieve yung FPS na hinahanap ng mga user. Diba? Okay, so ngayon, lagyan natin ito ng bala. Hatakin pababa, put your right thumb here, all the way. Dito ilalagay yung bala. Okay? Pump lang po tayo using our reloader. Pakilagyan ito ng bala. Tapos, lagay natin itong mga sobra rito. Tapos, pag ganyan, ang orientation ng bala, huwag kayo papayag. Kailangan, walang ganyan. Kalugin nyo sideways. O, yan, di ba? Yan, ganyan. Okay? Up. Tabi muna natin to. Okay, no? Pagkatapos nyan, okay na. Meron ng gas, meron ng silicone, meron ng bala, meron na rin yung unit. Pasok natin to. Malakas. Yung ibang ginagawa, tinutulak. Ang tendency, ayan, no, nalalaglag. Hindi siya naglalak, di ba? Ngayon, ang gawin natin, may persa malakas, then kasa, finger out, ready to fire. By the way, mga airsoft, no, meron nga palang safe yan. Ayan, may safe. Yan, di ba? Bahala ka, pwede mong i-save. Hindi mo mapipindot to. Okay lang rin naman kasi hindi mo mapipindot to while hindi mo napipress yung beaver. Kailangan mape-press mo itong beaver para mag-fire. Pag hindi mo nape-press, hindi magpa-fire to. Okay? Firing po tayo. The 1911 para ordnance. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay, no? So, tapos ito, pag wala ng bala, itatabi mo na, hindi mo gagamitin ng ilang linggo, mas maganda pa sinawin mo to. Press mo lang yung valve. Okay. Grabe. Tapos meron pa akong isang tips sa inyo. Meron lang ako isang tips, no? Tatanong ko muna sa inyo. Ano ang nagiging solusyon nyo pag yung yung user ng airsoft is pasmado, nagpapawis? Ano yung nagiging solusyon nyo? Bigay nyo nga sa akin, Jefferson Mabilangan is watching, sabi, no? Alan Villaris, yes, clear daw ang audio. Clear na po audio, sabi ni John Paul, no? Okay, mga airsoft, no? Ano yung nagiging solution nyo sa airsoft pag yung user, no, yung owner pasmado. Syempre pag pasmado, nagpapawis, nagbabasa ang palad, di ba? Ano yung sa tingin nyo na the best solution for that? No? Mag-ambag kayo, no? Ibigay nyo sa akin ano yung sa tingin yung best solution pag yung user is pasmado. Okay? So ngayon to for shipping, Biraca Tanduanes sa ating airsoft, Jeric Silvano. Okay, no? Ayun. Mag-comment kayo, bigay nyo sa akin yung comment nyo kung ano yung nagiging solution nyo pag yung kamay ng isang user ng airsoft is pasmado. Ayan, no? Para makaambag tayo kung paano yung dapat gawin nung mga airsoft na may mga pasmadong palad, no? Okay, so next natin, last but not the least, this unit is a 2011. Yung nakita nyo kanina is a 1911. Halos magkamukha, halos parehas sila in terms of design, pero magkaiba sila sa mga features, sa mga aesthetics, sa mga accessories na pwede mong ilagay. Okay? Number 1, this is a 2011. Makikita nyo, full metal siya mula ulo hanggang paa. Okay? Ang difference dyan, dun sa 1911, mapapansin nyo, ito, meron siyang rail dito. Ito na yung sinasabi ko para sa mga tactical items like flashlight, like laser, pwede nyo ilagay dyan. Okay? Ngayon, mapapansin niyo yung kanina, yung una, the Sig Sauer, wala siyang beaver tail. Pero yung 1911, meron na siyang beaver tail din. Yan. Ang silbi niyang beaver tail is safety features yan na ginawa
para safe yung may hawak ng unit. Whether it is real gun or airsoft. Okay? Kasi ito, kailangan to, pag maglalaro ka, mapepress mo. Tandaan mo, ayan ha. Ayan ha. Pag yan, hindi mo to na-press, hindi mo na-pindot, ang tendency ng unit, hindi siya magpa-fire. Tignan nyo yung hammer. Ayaw niya. Pero once na press na natin to, diba? Yun ang pinaka-function yan. Kaya, siguraduhin nyo na pe-press nyo pag nagpa-firing kayo, then, all of a sudden, hihinto yung unit ninyo eh. Pag while firing, nabitawan nyo yan. Pag na-sense ng unit na bumitaw yung user dito, magi-stop yung unit nyo. Kaya ito, kailangan firmly na pe-press nyo while firing. Okay? So, 2011, ganun pa rin. Siyempre, kailangan natin lagyan ng silicone oil ang ating magazine. Press the valve, then spray. Then, dito rin. Okay. Then, sa unit, kunin natin. Lagyan natin dito sa slide stopper. Then, ikasa natin. Then, i-lock natin. Then, sprayan natin dun sa nozzle. Yun. Okay. Then, to release. Ay, sorry. Bakit ganun? Parang naglalak siya. Bago pa kasi. Bago. Okay, so lagyan natin ng silicone oil para dumulas. Okay. Okay, then, okay na. Ngayon, lagyan natin to ng gas. Mga ka-airsoft tandaan nyo to, marami tayong iba't ibang klase ng gas. Meron tayong 12 kg, may 14 kg, may CO2. Sa mga ganitong unit, ang pinaka-recommended is 12 kg only. Huwag pong gagamit ng CO2. Upside down, then press down. 1, 2 seconds. Okay na. Then, lagyan natin ng bala using our reloader. Okay, so. Hatakin po ito pababa. Put your right thumb here. Then, lagyan natin ng bala. Pump lang po. Tignan nyo yung nangyari, bungi-bungi. Kalugin nyo sideways. Pag ganyan. Okay? Then, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, mga ka-airsoft, firing! 2011, high kappa. Firing! Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide to. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. So, unit na to, for packing now and for shipping. 3 unit. Sig Sauer, 1911 para ordinance, 2011 high kappa. Para sa ating ka-airsoft, Jeric Silvano of Virac, Catanduanes. Then, wipe those excess oil. No? Ngayon, yung kanina, yung tanong ko, yung tanong ko kanina, ito, sana may nakasagot mag-guantes or mag-gloves sila para iwas dulas. Sir Rami Gerald, never. No? Never ka mag-guantes or mag-gloves. Siguro yung mga tactical, pero yung guantes wag. Yung tactical gloves pwede. Basta nakalabas dapat ang daliri. No? Ang hirap kasing gamitin sa barel ng mga gloves na hindi tactical na nakakover lahat ng daliri mo, no? Ang problema doon is baka umipit sa trigger, di ba? Tapos hindi mo ganong ramdam yung trigger, yung bigat hindi mo ramdam. Kaya mahirap gamitin 'yon. Okay? Ngayon meron isang rito, normally pagpawisin ng kamay, ka-airsoft natin gumamit ng po sila ng gloves or guantes. Tactical gloves na lang, hot finger gloves. Tama yung sabi ni yung putol dito, no? Putol yung gloves, hindi yung buo, Okay, use of grip tape for sweat hands. Tama, no? Ang tinatanong ko, sige. Magkaiba tayo ng ng takbo sa isip. Actually, ang tinatanong, ang nasa isip ko, I'm sorry, hindi ko rin ganong naipaliwanag Ano yung dapat nyong gawin para ma-protektahan yung unit
para dun sa mga tao nga na pasmado. Yun ang nasa utak ko talaga, no? Pero yung sagot naman ninyo, parang bagay siya sa question na ano yung dapat gawin ng mga tao na pasmado para makakapag-fire sila na maayos. Parang ganun yung sagot ninyo. Which is, wala namang mali, no? Wala namang mali. Kaya lang, ang sa akin kasi, ang gusto kong ipahiwatig, hindi ko lang nalinaw, no? Pasensya na. Ano yung dapat gawin ng mga taong pasmado dun sa unit para maprotektahan niya? Actually, ibubulgar ko na, no? After, albawa, pasmado ka so, yung pawis ng kamay, parang acid kasi yan. Di ba? Naglaro ka, syempre, hinawakan mo. Pag natuyo dyan yun, eventually, yung unit mo, papangit yung paint. Papangit. It's either aangat. Kasi ganito, no? Mostly of the unit, yung mga slide is alloy. Alloy, aluminum. Hard aluminum, alloy zinc, gano'n. Ngayon, yung alloy zinc, ano siya? Kaaway niya ang corrosion. Kaaway ng alloy zinc ang acid. Okay? Hindi design ang alloy zinc to stand on the acid. Yan, ha? Ngayon, para mapaprotektahan nyo siya, halimbawa natapos na kayong maglaro. Tapos na. Itatabi nyo na yung unit, no? Ang pinakamainam na proteksyon na pwede nyong gawin sa unit ninyo is, bago nyo itabi, kunin nyo yung, kuha kayo ng malinis-linis na basahan, pero ito is hindi na malinis kasi ginamit ko kanina, may nagpa-repair. Okay, then, lagyan mo ng silicone oil. Sprayan mo. Okay? After na ma-sprayan mo, yung part na yan, ipunas mo. Yan, ganyan. Lahat ng hinawakan mong parte, punasan mo. Para yung acid mawala. Kasi kailangan natin na mawala yung acid para yung unit natin laging mukhang bago. Diba? Kasi pag ito, just imagine pasmado ka. O, nahawakan mo dyan, hawakan mo dyan, hawakan mo dyan. Ngayon, may mga steel parts to na pwedeng kalawangin. Tapos alloy to, pwedeng mag-chip off yung paint, pwedeng, 'di ba? Pwedeng umangat yung paint. 'Di ba? Ngayon, papangit yung unit mo. Kaya ako, sabi ko sa inyo, maging maingat kayo. Halimbawa, look, may tao yata. Halimbawa, tapos na kayo maglaro, pabilisan mo, tapos punta ka rito. Tapos na kayo maglaro, so ang gagawin mo is punasan mo ito ng malinis na basahan na may silicone oil. Yan, no? Tumama rin, no? Tumama rin. Boss, may okay. Para maiwasan ng kamay, gumamit ng silicone oil para hindi kumupas. Yun, tama! Natumbok ni Alan Villaris, no? Yung ano ko, para hindi kumupas yung paint, hindi kumulay, hindi masira. Ano yun? Alisin mo yung look, yung t-shirt. Paupuin mo muna sila. Sabit mo na yung mga reloader dito. Papapasukin mo na lang sila, ha? Okay, no? So, ayan, no? Ganon. Hilamusan natin, punasan natin ng silicone oil bago pa man din natin, how do you call this? Bago pa man din natin itabi yung unit, no? Para laging mukhang bago yung unit nyo, okay? Basta, ganun lang naman ang gagawin ninyo. Para lagi mo kang bago yung unit nyo, alagaan nyo lang, punasan nyo, lalo na dun sa mga ka-airsoft natin na pasmado po ang mga kamay. Okay? So, yun lang muna for now, mga ka-airsoft, no? 3 units going to our ka-airsoft, Jeric Silvano of Virac, Catanduanes, no? Sir Jeric, ingat dyan sa lugar mo. I don't know kung malakas ba ulan dyan, pero dito sa amin, slight na pabugso-bugso na ayun, kaya nga naging weak yung internet natin kanina. Okay? So, for now, asikasuhin ko muna, meron tayong walk-in na ka-airsoft from May Kawayan, Bulacan. Okay, mga airsoft, thank you po and have a blessed day. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft.
Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.